rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Anong pagkaing Pinoy ang paborito mong lutuin at bakit? Pinoy na lutuin, masarap ihain. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa Rekado. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's Saturday once again, 4 o'clock to 5 o'clock. Ako po si Chiki Holman Yulo. Ako ang kasama nyo dito sa Rekado. I'd like to invite you to listen to us via 702 DZAS AM band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo dahil napapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Naku mga kaagapay, kamusta na po kayo? Happy Saturday! I hope you're doing well. I hope you're doing a little bit better dun sa mga nakaraang malalakas na ulan at yung tumaas ang tubig. Sana unsad-unsad na tayo ng konti. Tayong mga Pinoy, sabi nga nila, nakaka-survive sa lahat. At hilig natin ang magluto at kumain. Tama po ba? Sa katunayan, isa sa mga ipinapamana natin sa younger generations ay ang ating sari-sariling recipe. Kaya nga, Pinoy na lutuin, masarap ihain. Kayo po, ano ang paboritong pagkaing Pinoy na type ninyong lutuin at bakit? O maybe namana mo sa nanay mo o sa tiya mo o sa lola mo. Nakita ko nga yung interview ni Miss Corina Sanchez Rojas kay Lala Soto. Naku, baby ko yan nung maliit yan. Pag kumakain kami ng lunch sa bahay nila Tito at ni Helen Gamboa Soto. Sabi nga ni Lala, ang galing niya magluto ng kare-kare. Yun ang kanyang love language din. Pareho ng mama niya sa pagluluto. Nakuha daw niya yung paborito ng mama niyang kare-kare plus meron siyang tuyo on the side. Okay, napakasarap. Okay, iniisip ko pala, pinag-uusapan pa lang, wala. Gutom na ako. Laling, this is your Tita Chiki. I know I am your favorite and you know that you are my favorite. Yung kare-kare, tawagan na lang kita mamaya. Okay, parang napapakain ako. Hoy, kamusta na po kayo lahat? How was your week? Hello ako kaya Marakejam Almazan. Good afternoon, Tita Chiki. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hi, God bless you po. Silfredo Garces, God bless you, Tita Chiki. Kamusta na po? Si Imelda Gavina de la Cruz, more power to you. Ingat po palagi. Sabi ni Vicky Tebes, kamusta from San Juan City? Naku, Vicky, I love San Juan. San Juan is where we all grew up, yung family, yung mga siblings ko. I love San Juan. Nora Cabanto, good afternoon po sa Recuerdo at Recado. Senaida Gueco Macali from Xaviera Subdivision, Angeles City, Pampanga. Uy, Edith Paglinawan, kamusta ka na? Marlene, naku, ang dami kita muna. Si Sip, Marlene De Leon, hi, from Calatagan. Noraline Minalda Servina, kamusta? O si Nora Cancela, as usual. Nora, talaga top fan since we started. Claire Henil Mercado, magandang hapon, Sister Chiki, pagpalain po kayo ng Panginoon sa ngalan ni Jesus, Amen. Tapos si Imelda Gudaka from San Jose del Monte, Bulacan, kamusta na po kayo? Also, Carmona Christian Church
and Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, Laguna area. How have you guys been? Grace Tancauco Fabon. At saka batiin ko rin ako si Julie Fur at si Conrad Parnala. Kamusta na? Yes, kasama ko si Doc Arlene. Kamusta ka na, Doktora Arlene? At Doktora Bea, kamusta na ng saan nga ba si Bea ngayon? Sa Bello Medical Group. Hi, Doktora Bea. Dear Bea. Sus, malalaki na ang mga anak. Alam mo, when you get to see people that you've known for, kunyari, 10-15 years, tapos hindi mo nakita yung children nila, tapos makikita mo ngayon, di po ba masyakan ang lalaki na ng mga bata? Doon ko nafe-feel na Tita Chiki or minsan Lola Chiki na nga ako. Don't forget to thank God for keeping you safe through the night and every time you wake up to see a beautiful new day. Yan na wag natin kakalimutan. Alam po ninyo ang kawikaan ngayon araw ay galing sa Ecclesiastes 3 verse 12 to 13 sa NIV, no International Version. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Sa mga ngaral 3 verses 12 to 13, magandang balita, Biblia. Alam kong walang pinakamabuti na tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang mga tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Yan po ay sa Ecclesiastes 3 verses 12 to 13. And sa birthday trivia, happy birthday to you! August 17, 1980, ipinanganak si Tutsi Guevara. Siya isang former recording artist, actress, television host. She later graduated in 2003, Hotel and Restaurant Management from Quezon City. Ay, buti nagtapos ng eskwela at happy birthday sa iyo, Tutsi. Also, happy birthday to you, August 17, 1975. Ipinanganak po si Maria Carmina Muniz Villaruel de Gaspi, o mas kilalang Carmina Villaruel. Siya isang Filipina actress, television presenter at program product endorser. Alam po ninyo, napakaganda ang mukha niyan at ang kinis, grabe. Nakatabi ko, bakit nga ba kami nagkita? Sa Itbulaga na one of the guestings o reunion na siya ang kasama namin. Napakagandang mukha. Okay, happy birthday to you, Carmina. Also, happy birthday to you. Okay, August 20, 1939, ipinanganak po si Ronald Alan Kelly Poe. Mas kilala natin siya bilang FPJ or Fernando Poe Jr., isang Filipino actor, film director, producer, screenwriter, and politician. Dahil sa kanyang matagumpay na karir bilang action star, kinilala siya bilang The King. He also wrote, directed, produced several of the films he starred in. Happy birthday to you! Also, August 22, 1939, ipinanganak si Pilar Garrido Corrales, o kilala siya bilang si Tita Pilits Corrales. Siya isang Filipino singer, songwriter, actress, comedian, television presenter. Kilala siya as Asia's Queen of Songs and a very good host. At siya ay widely known for her rendition ng Kapantay ay Langit, which eventually became her signature song. Tita Pilita Corrales has the most beautiful legs. Very makinis and very long at beautiful. Sabi nga ni Jackie Lou, sa edad ng mama ko nagsusuot pa yan ng slit.
at saka ng stocking. Ay, beautiful. At such a great performer. Happy birthday to you. Tawagan ko si Tita Pilita. Marami pang mga birthday celebrants na babatiin tayo. And we will be right back with our topic, Pinoy na lutuin, masarap ihain. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ako po uli si Chicky Holman Yulo, inviting you to text us dito po sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. And ang ating question for the day, anong pagkaing Pinoy ang paborito mong lutuin at bakit? Sabi ni Sedi, ang paborito kong pagkain Pinoy na ihahain ay kare-kare at sisig. Ito rin yung paboritong inire-request sa akin nila mama. Oh, ikaw pala ang nire-requesta ng mama mo, ha? Sedi, I'm sure napakasarap ng kare-kare mo. Sabi ni Ali, isa na palagi kong niluluto at inihahain sa aking mga anak, lalo na kapag papasok siya, ay adobo. Lalo na ang adobong manok. Sabi naman ni Terry, kapag may handaan o kahit simpleng get-together lang, paborito ko pong ihain ang inihaw na bangus na may palamang sibuyas, bawang at kamatis. Ay naku, dumadami ang kain ng rice niyan. Sabi naman ni Ronnie, dahil kami po ay nakatira noon sa Bacolod, isa po na nakasanayan kong ihain, lalo na kapag may okasyon, ay ang chicken inasal. Yes. Ay, marami pa tayo. Naku, sabi ni Josie, paborito naming lutuin at kainan ng mister ko ay pinakbet dahil masarap na at healthy pa. Oo, ako, lalo na pag Ilocano ang nagluluto ng pinakbet, iba lasa. Yun lang, pag may bagoong at lahat kakain ka ng mas marami, nakaka 2 cups of rice imbis na 1/2 lang. Kayo po, ano ang paborito nyong lutuing Filipino? Kasi ako po na nagkataon na ang mama ko po at ang lola ko
ay napakagagaling magluto. Kaya natututo ako pag pinapapanood lang ako. Ang mama ko hindi naman sasabihin ko magluto ka. Hindi, pinaaral po nila kami sa cooking school. Nakalikordon blue kaming cooking school magkapatid. Pero ang sinasabi niya lagi, Chiki, maupo ka, manood ka. Sabi ko, hindi po ako, manood ka lang. Gusto niya nanonood ka lang. Kasi sa mind niya, pag nanood ka, matututo ka na. Totoo nga. You know what? You're right, mama. Nag-stick sa brain ko yung pinapapanood mo lang. Kaagapay, mahilig ba kayo magluto? I'm gonna give you ways to improve your cooking skills. Yan ang pag-usapan natin sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Sa Tips Part 1 ni Tita Chiki, narito po ang ways para mas mapabuti ang ating cooking skills. Number 1, take notes na to ni Rose Gaida. May pag-asa ka pang matuto na magluto. Number 1, take time to understand cooking terms and learn basic techniques. Pag sinabing blanch, di ilalagay mo lang, hindi mo pa kukuluan. Lalagay mo lang saglit sa mainit na tubig, tanggal. Tapos ilalagay mo sa bowl na lalagay mo ng cold water o ice nga yung iba para mag-stop yung cooking at green ang iyong vegetables. Yun ang sinasabing blanch. Okay? Hindi boil. Take time to understand cooking terms and learn basic techniques. If you seek for improvement, kinakailangan malaman mo muna at maintindihan ang ibang terms used in recipes and cookbooks and be able to perform the basic cooking techniques. Ikalawa po, select the freshest ingredients possible. Kinakailangan ang iba't ibang ingredients upang maluto ang putahe. Ang quality of ingredients that you use can make or break it. It might sound like an idiom, but you ought to know that the success of a dish mostly relies on the ingredients used. Yung pag-freshest yung iyong kamatis na ginagamit. Tapos freshest yung iyong bawang at saka onions, yung ginagamit mong kunyari broccoli o talong, yung magaganda yung ingredients mo, yung kita mo na yung kalabasa mo ay it's a wow. O pag nagluto ka ng may something na avocado, kita mo naman na walang mga veins yung avocado mo at maganda, yun kalalo gaganahan at mas masarap ang luto mo. Ikalawa, yun, freshest ingredients. Ikatlo, invest in cooking tools and kitchen equipment. Ito ay isa pa na nakakalimyan. Nakakalimutan minsan ng tao yan eh. Many of us think that having a pan, a spatula, and a knife is enough to get things going. Bawat cooking tool at equipment ay may specific purpose. Cooking pans are used for frying, while cooking pots, yung malalim, no, are used to make stews and soup. Chef knives are used for slicing, while paring knives are used to peel and carve. Alam po ninyo, mahalaga ha, yung pong kutsilyo nyo, yung humihiwa. Kasi ako nagpahasa ako ng mga kutsilyo ko kasi yung palang iba, akala mo napupunid yung aking kamatis na hinihiwa imbis na makat. Ibig sabihin kailan na ipahasa. Okay. Ikaapat, saan makakakuha ng hasaan sa palengke? Meron po yan. Meron ka naman nabibili na pag marunong ka yung marunong ka maghasa mismo. Okay. Ikaapat po, try to master simple dishes. Before moving on to the next level, I want you to cook your favorite dish. So you searched a recipe from the internet or bought a cookbook. Ay, yung pong mga Cooking with Nora na bagong edition, bili ka nun kasi alam po ninyo matututo ka. As you were skimming on the recipe, napansin mo na ang ibang procedures ay medyo komplikado. You don't have a clue how it should be done. Or you tried the procedure but the result is always unsatisfactory. Iplano mo na lang yung simple na maganda itsura at napakasarap.
Kasi po ang mga tao pag kumakain, hindi naman bibig ang kumakain una, mata muna. Kasi kung hindi maganda itsura niyan, hindi kakainin niya ng tao. Kaya nga dapat maraming kulay na ginagamit. Ikalima, plan ahead of time. Alam po ninyo, kailan ko ba nakausap? Last year, yung anak ni Nora Daza na may bagong edition, yung cookbook ng Cooking with Nora. Ay, bili ka nun. I cannot tell you enough. Meron ata sa National Bookstore. I tell you, yun ang basic. Marami kang matututunan doon na hindi mo alam. Kaya nga pagpunta ko sa Spain, sa anak ko, yan ang dala ko na cookbook. Pag nakakalimutan niya, at least mag-flip through the recipes siya. Ano pa nga ba yung request ng anak ko? Mama, you have to bring yung mga pakete ng mga ano ba ito? Hindi oyster sauce. May oyster sauce, hindi. Yung isa pa, yung mga sauce na niluluto ng mama ko pag gumagawa ng pinapa-boil yung spare ribs na mga sauce na nasa pakete para lalagyan na lang ng water. Okay? Yung teriyaki sauce, meron yung sweet, lahat ng mga sweet and sour, lahat ng barbecue sauce marinade, yung mga ganun, na powder daw para mabilis lang. Totoo nga. Yun ang mga express na mga luto, okay? Tapos lalagyan mo ng magandang mga sidings. Ako yun ang laging ginagawa ko po. Para pag maraming production yung luluto, i-order mo na lang sa mga expert, okay? Tapos mag-order ka na lang kasi at least alam mo, hindi sasablay. Doon ka lang sa madali-daling lutuin. Ikalima, plan ahead of time. What has this got to do with improving your cooking skills? You know, if you think your cooking starts when your pan is heated, kinakailangan mo mag-isip muli ha, tumingin sa bigger picture. Ang good cook should be able to plan a menu. Yung alam mo kung anong kasabay niya na iluluto mong yan. So, plano mo yan ahead of time. Magka-matching ba yung niluto mo? Tayo ba ay naka-Filipino dishes o sasamahan natin ng Italian at Japanese? Ganon. O sasamahan ng Chinese? Like, kung alam mong luluto ka ng lumpia na Shanghai, which I love, gawin mo na yung feeling mo a day before o 2 days before para i-roll mo na yung lumpia. Pwede mong itago po sa freezer tapos ipiprito mo na lang. Naiisip ko na yan ang paggagawa ng anak ko sa akin. Okay. Tapos, meron ka lang mga siguro 2 o 3 wonderful recipes. Okay na yun. Makaka-start ka na nun. Ika-6, practice, practice, practice. You're determined to be a good cook. If you're able to read up to this point, ay mag-practice ka by cooking for your family every day. You're going to be hitting 2 birds with 1 stone. Magde-develop ang cooking skills mo habang nagpapasaya ng pamilya. At saka in between ng paglagay mo, luto mo, titikman mo yung kutsarita, kumuha kang brand new na kutsaritang malinis na hindi yung pinanghalo mo na sa lahat at sinawsaw na everything. Yung hinugasan mo malinis, tikman mo sa gilid ka para hindi mainit at masunog yung dila mo. Tikman sa gilid, tikman yung sauce. Napaalat ba o hindi? Anong gagawin pag napaalat? Either number 1, lagyan ng patatas, o number 2, lagyan ng sugar. Yan ang mga first aid na dapat alam mo, okay? Alam ko yan ang mama ko pag napaalat, lalagyan ng potatoes. Hindi kung ano man yun, o nasa potatoes na. Kung hindi, nilalagyan ng konting sugar. O hindi, yummy, okay? Gusto mo yung may lasa. Yung iba naman ayaw ng maalat. Kasi yung mga matatanda, gano'n na, no? O, ako hindi. Gusto ko yung may lasa yung kinakain ko. Okay. So, take note of these tips, mga kaagapay. Naku, mga karekado, and I hope you learned a thing or two. We will be right back with your favorite Stories for the Heart right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado
tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kape Tira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. We're back. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo dito po sa Rekado. Why don't you wow, love, and share para mas marami tayong magkakasama dito po kada Saturday na hapon 4 o'clock to 5 o'clock. Welcome to Stories for the Heart. Stories for the Heart. Inspirasyon ang hatid ng atin mga kaagapay dahil sa kabila ng kanilang edad, kakaibang bonding ang tampok nila. Yan ang 12 senior citizen na inilaan ang kanilang oras sa makabuluhang bagay. Bonding kasi nila ang pagkukumpulan para sa kanilang painting at sketching session. Ay, maganda yan. Every week, nagsasama-sama ang 72-year-olds na lalaki na si Tatay Cesar Cruz kasama ang 11 pa nitong mga kaibigan para sa sketching at pagpinta. Tinawag ang kanilang group na Grupo Quadro. Kumukuha sila ng mga model o nagbabiyahe linggo-linggo sa iba't ibang lugar para magpinta o gumuhit ng live portraits ng ibang mga tanawin o figura. Kwento ni Charm Kumara, inimbitahan siya ng kanyang kambal para maging model sa isang sketching session ng grupo. Kwento pa rin ni Tatay Cesar, meron silang sketching session every Tuesday para mapalago ang kanilang skills, yung kanilang para gumaling sila. Pagdating sa sining, ayon sa presidente ng Grupo Quadro na sina Carlos Cadid, tampok nila ang mga exhibit at nagbebenta sila ng mga nabubuo nilang obra na may iba't ibang arte at style at medium gaya ng pastel, watercolor at gouache. Bukas din ang kanilang sketching sessions para mga estudyante na bagong artist na may parehong layuning gumaling pa sa pagguhit. Good job, Grupo Quadro. Naku, siguro i-google yan. Dahil sa congratulations po sa inyo at great job. Sa kabila ng inyong edad, hangad nyo pa rin na mapalago ang inyong kakayahan. Sana po naka-inspire pa. Ako na-inspire, biglang simulan na, Chiki. Mag-paint pa more. Ma-inspire ang iba't iba sa ating mga kaagapay na age doesn't matter pagdating sa pagpapayaman ng inyong skills at passion. At sa Grupo Quadro, lalo na si Tatay Cesar Cruz. Ay, God bless you more abundantly and may you be able to be more inspired, travel more places, have nicer opportunities to meet up with wonderful people para makapainting kayo at mag-drawing kayong lahat.
God bless you more. At yan po ang ating stories for the heart. Stories for the heart. Lutuin na Pinoy, masarap ihain. Why don't you text DZAS space message and send it to 0917-572-1754 at sa Facebook 702 DZAS FEBC Radio. Anong pagkain Pinoy ang paborito mong lutuin at bakit? Okay. Isa sa mga masarap na paboritong pagkain kong Pinoy ay may gata. Bigla akong mag-hello. Yung mga taga Bicol, ganyan. Tapos masarap ang mga lutuin. At yung gata, pinangat, kalabasa at sitaw sa gata. Ay yung hipon na naku Miss Josie, how are you ng munisipyo ng Angono? Pag nagregalo yan sa akin yung may gata. Malapit na ang birthday ko next month na Miss Josie Reyes ng Angono munisipyo. Yung kamukha nung niregalo mo din sa akin last year. Yung ginata, pagkasarap-sarap. Yung palang ginataan na hipon na sa coconut talaga at saka meron pineapple, yung pininyahan. Naka 2 cups of rice ako noon. Ayoko na, pinigilan ko lang yung sarili ko. Thank you. Sabi ni Karina, sabi ko kasi, ano ang pagkaing Pinoy na paborito mong lutuin at bakit? Naku, Buena Fe, Rio, Florida. Ano ang paborito mo? At saka si Lineth Indiano, kamusta na? Ang grupo ng high school girls ng Merinol. Hello there, Merinoler girls na ang batch 1973 at ang mga UP high school batch 73 din. Kamusta na kayo? Tapos si Telma Pantig. Naku, Pastora, kamusta na po kayo ng New Life in Christ Jesus Assembly of God sa North Caloocan? Pati si Fed, ang husband niya, si Alan Keith at yung daughter niya, kamusta na po kayo? Tapos si Sip and Eugene Bergonia, Marianne Arlene Aseyo and Mami Lydia Adriano, kamusta ka na? Kamusta na pa ko kayong lahat? Eto na, anong paborito niyong pagkain? Sabi ni Karina, favorite ko ng kiddies ko yung nilagang baka na may saging, at saba at mais. Kaya ayun din ang madalas kong inihahain at niluluto for them. Bigla akong nag-isip, okay, yan nga ang lulutuin ko nga mamayang gabi. Nakalabas ko na yung aking yung ilalaga ako. Tapos, may mais ba ako? Tatakbo lang ako sa super, bibili. Sa tabi ko dyan, may mais dyan. At saging na saba. Ako po, kayo ba pareho ko? Lahat ng may saging na saba, type ko. Bakit nga ba? Tapos sabi naman ni Rudy, talagang favorite namin kainin buong pamilya ang special sisig tofu. Kung nasasamahan pa ito ng lagang talbos na okra. Oh my gosh, that's so good, and plenty rice. Sabi ni Lily, ako naman ang paborito kong ihain para sa pamilya ko ay ang sinigang na bangus. Sabi ni Candy, kakanin naman ang paborito kong iluluto para sa pamilya ko, sinukmani o biko. Kakanin! Ay, masarap kasi ang biko ang sinukmani o kaya naman yung palitaw na maraming nyog. Okay, that's it. Yung palitaw na maraming yung favorite yan ng aking daughter-in-love na si Alex. Okay, bibili ako niyan. Ika muna, nagluluto pala dyan ng nanay ko. Hahanapin ko ang recipe ng nanay ko. Ng palitaw. Okay. Sabi naman
Sabi naman ni Danica, halo-halo naman ang favorite kong i-prepare sa family ko. Kapag mainit ang panahon o kaya yung minatamis na saging na saba, yes! Tapos nilalagyan, di matamis. Tapos may arnibal, tapos lalagyan ng ano ba to? Ano pa yung nilalagyan ng carnation milk? Yung evaporadang gatas, masarap. Okay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Tips Part 2 ni Tita Chiki. Q&A with Tita Chiki. Question and answer. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Kaagapay, may tagapakinig tayong nagpapadala ng question. And we take time to answer their question. Ngayon, sabi yung iba nagtapatago sa kanilang mga pangalan. Sabi ni Miss Christina, Tita Chiki, ang pamilya po namin ay talagang mahilig kumain at magluto. Papaano po kaya ang mas effective way sa pag-storage ng mga pagkain? Okay. Naku, alam mo, bibili ka ng airtight containers ha. Store food in the right place. Like yung mga ibang niluto mo, refrigerator ka kaagad. Lalo na kung mainit ang panahon, nasisira ka agad yan ha. Ang peanut butter po, hindi nilalagay sa refrigerator. Masabi ko lang ha. Okay. This might sound straightforward, ngunit talagang importanteng alamin kung saan nga ba ang tamang ilagay ang pagkain. Sa ganitong pamamaraan, mapapanatili ang freshness ng mga ito at maiiwasan ang pagkasayang. Yung meat, pag nag-grocery po kayo na malengke, yung pong mga karne, ako hinuhugasan ko na at nilalagay ko na sa kanya-kanyang lalagyan na bin. Tapos, pinapangalanan ko. Ako po ay nagmana sa nanay ko nung panahon niya at head siya ng operating room. Lahat ay naka-masking tape at pentel pen. So, ako din, ganon. Yung aking daughter-in-law, meron siyang labeler. Lahat may label na kung yun ang niluluto, doon mo ilalagay. Ay ako ay naka-masking tape, old school po ako na pinapangalanan ko. Yan nakalagay dyan, nakalagay na yung pang-adobo, o ito yung liempo, o pang-ihaw ba yan, o ano. Kung meron kang bangus na ready na, inibabad ko na para ready na to fry, igaganon, isosort out mo na. Yung iba, inisostore ko na yun sa freezer para the night before, ilalagay ko sa ref para nakadefrost na siya ng konti. It's always a good idea to freeze raw meat when you're not using it. When you do need it, you can always thaw it out. Good tip rin, bumili ng smaller portions ng meat upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Kunyari, yung mga mami na nagbibili ng malaking size ng mga hotdog, gano'n yung mas malalaking, mas maladarami. Ako po, itry mo to kasi baka makatulong sa'yo. I-divide ko na po yung mga hotdog sa, mas matrabaho lang pero magpapasalamat ka sa akin. Either dalawa-dalawa o apat-apat. I-grupo-grupo mo na para pag init mo, yung apat tapos o yung dalawa tapos. Kung may tiyaga ka, dalawa-dalawa gawin mo. Tapos kada tao, maglagay ka ng tigda, dalawa ang isang tao. So, kung baga 24 ang nakalagay dyan o 20, 2 each mo na. Ganon. Kung kailangan po dyan ng apat, o di ilabas mo yung apat lang, hindi mo kailangan, yung plastic ang pang-roll ko po. Para yung mga cling wrap, ganon. Why? O yung supot pwede yung supot ng pangyelo, ng ice na mas mataba-taba, mas maluwag ng konti. Why? Para hindi mo i-defrost ang buong lalagyan. Ganon po ako, yung pong bacon na mahaba, ini-slice ko na sa gitna, yung slicer ko na sa gitna. Sabi ko sana, laghariin mo. Hindi, i-slice mo into 2 para hindi mo i-defrost lahat. Yun lang kakainin, okay? Keep, okay ha?
So bumili ng smaller portions ng meat upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Pag bumibili po ako bumili ka ng 2 kilo, hinahati ko na po sa 4, sinasabi ko na po dun sa nasa grocery o nasa palengke, pakihati sa 1/2 kilo para aalibin ko lang kung kailangan ko lang ba 1/2 o kailangan ko 2/1/2. Ganon. Para ang nilalabas ko yun lang. Ganon ba ako ka-OC? Yes. Okay. Natutunan ko yan. May kaibigan nga ako. Yung 1/2 na yon, i-divide pa niya kunyari sa 8 o 6 in maliliit na containers, na plastic containers, para daw pag magigisa siya, yun lang ang pangsama-sama niya. O, may ganon. Okay? So, depende sa'yo yan, ha? Tandaan na itago ang meat sa well-sealed containers or paketes sa lower shelves in the fridge din, as the liquid dripping from meat can spoil other food. Ulit, ha? Bumili ng smaller portions ng meat upang maiwasan ang pagkasira ng ito. Tandaan na itago ang mga meat sa well-sealed containers or pockets on lower shelves in the refrigerator, kasi yung dripping nung sa manok from meat can spoil other food. Tapos ako po, yung pong mga gulay na binili ko, nilalagyan ko po ng tela at saka paper, yung katsa na tela, hand towel or paper towel dun sa ilalim ng aking mga gulay para mas matagal ang buhay po nila at saka hindi malulutay-tay. Okay? Keep pantry items in airtight containers. Moisture in the air is one of the enemies of anything living in your pantry. Ikalawa ay mga insekto. Laging siguraduhin itatransfer ang grains, rice and pasta and cereal sa airtight containers. Huwag mong iwan lang sa kahon kasi chances are may bukbuk na yan at saka amag pagtingin mo. Pag hindi kayo sure, i-refrigerator lang silang lahat. Okay? Kaya po ako ganon, maghanap ka na ng airtight containers, Rubbermaid, Tupperware. Mag-isip ka na marami dyan na pwede mong paglagyan. Okay? Tapos, bring the older items to the front. Yung mga dati, ilagay mo na sa harap ng ref at yung mga bago yung sa likod. We're all guilty of items getting lost at the back of the pantry. Siguraduhin pong ilagay ang older items sa front with fresher items behind. That way, you will know which items you brought recently to be able to use them quickly. Ako po nilalagyan ko ng date para alam kong dapat makain na ito. Kunyari doon sa masking tape ko at pentel pen na nakasulat, yung big sign pen ko, nilalagyan ko na ng date na consume before, kainin before. Bakit? Bakit ang hindi? Ako nga po, sa refrigerator ko, kunyari may 4 na shelves. No? Nakalagay ko sa first shelf doon. Nakalagay ko sa bond paper. Kung ano ang nakalagay doon, kunyari meron pang mga nilutong, leftover na lasagna. Sinusulat ko po para kahit na sino pagtingin, hindi na kailangan buksan isa-isa para alam nila kung ano yan. Okay? Para yung asawa ko, hindi bubuksan isa-isa lahat ng mga lalagyan. Okay? O tapos i-check niya kung type niya. Nakasulat na more or less. Kung wala na doon, ikino-cross out ko na lang po ng lapis. Okay? So, these are important tips. Plus, be fastidious in hand washing. This is important all year round, but the conditions in summer are even more likely to nurture bacteria. Kaya, best way upang mapanatiling safe ang pagkain mo ay regular na paghugas ng kamay, lalo na bago humawak ng kainin na pagkain. Hugas ka ng hugas ng kamay, dry ng dry. Yung tuwalya, papalitan ka agad, ha? Okay. At ngayon po, I hope in one way or the other, may natutunan kayo. Inda Santos, regular listener, si Lynette Indiano at si Ash Jen at si Jolie. Hi Jolie!
Tapos batiin ko din po mayap aga kay Kongan. Kapa mo na ko rin kamunta. Meke ni Saguli. Nako, hello there, Lito Pimentel, Tony Rose Gaida, Jackie Lou Blanco, Joey and Lydia Tan, Dr. Arlene Abelia, hi, Joji Rojas and Mother Lily of Calawan, Laguna, Remy Fajardo. Rems, happy blessings to you. And Ana Salonga and Leslie Flores, kamusta na kayo? Okay, kamusta na po kayo? At this time, it is always a privilege to pray for you. Let's bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, so many things that we are thankful for. Sometimes we even forget to be thankful. For your love, for all that you are. Thank you for the first year anniversary of GCF, Green Hills Christian Fellowship in Rizal. Bayo, in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po muna nagtatapos ang ating programang Recado this Saturday. Ay naku, sana po nasayahan kayo sa ating program ngayon araw. Inaanyayahan po namin patuloy na makinig. Next week Saturday, ang pag-uusapan din natin, yung ganda din ng topic natin next week. To our writer, good job, Kayla Escalante. Production technicians Nathaniel Nate Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, and Reggie Villena. Thank you, our station manager, Miss Jo Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Recado dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life instead of counting what we have. Starting na magbilang kayo ng ano ang wala sa akin, ano ang kulang, bilangin natin what we have. And you will realize how wonderful God has been in our lives. God bless you all. We love you. And I'll see you again next week. Ay, naku, ang pag-uusapan natin next week ay, naku, anong ugaling Pinoy ang ayaw mo at bakit? Naku, malalaman natin yan. Have a great week ahead of you. Tapos gamitin mo na yung mga wedding gifts mo, mga debutant gifts, yung mga bago nyong throw pillows, bagong plato, bagong bedsheets, gamitin na. Huwag mo munang isipin ipamana sa mga anak mo, gamitin mo na. Yung mga bagong tuwalya, gamitin mo na rin para mag-enjoy ka lalo. God bless you more! Ciao, ciao! Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.